po, kailangan po namin itawid ng ganitong araw na to para po sa inyong lahat. Unahin muna natin si Beverly Ann Santos. Kapamilya. Bakit ba? Mahirap po sabihin na paalam na mahirap po talagang bitawan ang trabahong ito. Yun nga, sa feature kanina, ito po yung aking first job. It's not just the dream job, it's the best job po talaga. At kapag sinasabi ng iba na, wow, buti pa si ganito, nasa ABS-CBN, talagang ang pagiging kapamilya po ay isa po talagang malaking karangalan sa akin, sa buong buhay ko po. Ang huli ko na lang gustong sabihin, dahil ito na yung time ko na sabihin ito, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, tumangkilik sa amin dito sa show. Maraming salamat po sa lahat po ng inyong pinaramdam na pagmamahal sa amin. Lalo na yung mga taong hindi ko akalain na magsasabi sa akin ng ganyan na, "Ann, birthday ko bukas, ang wish ko lang maging masaya ka." Kasi alam nyo, itong nangyayari sa amin ngayon, sobrang lungkot namin. Pero syempre hindi namin laging pinapahalata kasi gusto pa rin namin magpatuloy magserbisyo sa inyo sa abot ng aming makaya. Muli mga kapamilya, hanggang sa pagsikat muli ng ating magandang umaga, ako po si Ann Santos. Yan, magupit? I'd like to take this opportunity na una magpasalamat sa management kasi yung pangarap ko nung grade 6 na makapasok sa ABS-CBN, maging isang reporter, talagang natupad. Tapos gusto ko lang i-share na simula nung sumali ako sa newscasting competition, yung same na kaba nung umupo ako dito kasama silang tatlo, araw-araw ho na pag nagla-live kami sa MUS, ganun, hindi ko akalain na hanggang sa last episode, kakabahan pa rin ako. Sobra. Sinasabi ko kay Kuya Joey, kila Ate Neil, ano ba yan, ilang taon na ako dito, pero kinakabahan pa rin ako. Ayun, mixed emotion kasi nung nagsimula yung hearing nga sa ABS-CBN, parang akala namin makakaya, matatawid. Masakit ka pamilya na to say goodbye kasi ito yung dream job namin sabi nga ni Ate Ann. Nagpapasalamat ako kasi nung umupo ako sa MUS, sila Ate Dil, si Kuya Joey, yung naging kasama ko, na before nag-ABS-CBN, sila yung isa sa mga tao na nilook up ko ba. Tapos hindi naging selfish na hilain ka pataas. Maraming salamat kay Ma'am Mervy sa mga honest comments niya, kay Ate Ann, kay Miss Chat, na hindi ko lang mga senior sa trabaho, kundi nasisharean ko rin ng mga personal problems ko. Maraming salamat sa lahat ng taong nakilala ko sa field, sa lahat ng mga nakasalumuha ko. Minsan nga kahit hindi ko kaano-ano, "Oy, hi Ma'am Yen," yung mga ganong gestures nila, talagang maraming salamat po. We are just full of gratitude sa last episode namin kahit sobrang hirap bumitaw. I still have hopes, kapamilya, na soon, hindi man namin alam kung gaano tatagal to, pero I know babalik kami sa ere and we will come back stronger. Thank you so much for loving us. Muli, ako po si Yen. Deal? Minsan lang ako out of words. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gusto kong sabihin. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Hindi nasama doon kanina, doon sa producer's cut natin, kung ano yung ano ba yung tanong ninyo? Pinaka-importante? O pinaka-challenging? Siguro, kung meron man akong regret o merong importante, iisa lang yun, pareho sa akin. Ang regret ko, sana mas nabigyan pa ako ng mas mahabang panahon na makilala yung mga tao dito sa stasyon, na kasi this is more than a job. Kung tingin mo ninyo, trabaho lang to. Nung nawala ang ABS-CBN, marami din natuwa.
more than a job for many of us. Ako mismo, lumaki, namulat ako dito. Since 20 years old, nandito ako. So, yung mga taong andito, bahagi din ng growth ko as a person. Isa-isin ko, since ito na yung pagkakataon ko na gawin yon, anahin ko na sa likod ng camera, si Kuya Ken, si Kuya Percy, si Eman, si Ron, ang mga naging cameraman ko na si Paolo, si James, si Mark, si Nino, may nakalimutan ba akong cameraman? Tapos, syempre, ang mga naging kaibigan ko dito, si Kuya Louie din, ang mga naging kaibigan ko dito, si Chai, si Yen, si Ate Ann, ngayon din, si Ate Chad, syempre, DJ Justin, yung na-build na friendship dito sa MUS, dito sa ABS-CBN, kahit magtatapos na ko kami, for life na yon. Pasalamatan ko din syempre si Sir Joffer, dahil sa kanya, na-boost yung confidence ko. Ma'am Mirvic, maraming salamat. Ma'am Adele, Ma'am Myra, si Joy din, na admin staff namin dito, na malaki din yung naging tulong niya sa akin. Sino nakalimutan ko? Si Kuya Jay, sabi ko na, last na si Kuya Joey. Lahat ho ng tao dito sa ABS-CBN, maraming salamat. At syempre, alam naman ni Kuya Joey, I'm just happy to have known you. Nasama ka namin dito sa Kapamilya Network. thank you, I'm Kuya so proud of you, Leo. I'm so proud of you. I would always be proud of you. We are proud of you. Thank you, Kuya Jo, kasi kung wala ako dito sa ABS-CBN. At syempre, sa family ko, maraming salamat. At sa lahat ng tao na hanggang ngayon nanonood sa atin, hanggang ngayon, kasi maraming salamat po. More than the job, parang binigay niyo po sa amin yung identity namin. Binigay niyo sa amin, bahagi ko kayo ng buhay namin. Maraming salamat po. At kahit dito nagtatapos ang MUS, sabay-sabay po nating baunin pa rin ang saya na dala ng bagong umaga. Ako po, si Dil Bartolama. Yung mga namin. Anyways, nagsimula pa ako sa ABS at the age of 19 years old. 43 years old na po ako, mga pamilya. Papasalamat na ako kung saan po ako nagsimula sa ABS-CBN Davao. Si Sir Tony Tadula na siyang nakadiscover po sa akin sa ABS-CBN Davao. Kay Ma'am Nicole Alejado, syempre sa lahat ng mga station managers ng ABS-CBN Davao. Sa nagbigay po sa akin ng break, papunta po dito sa Jensen, si Sir Jerry Bennett, si Sir Ron Valduesa, na nagbigay po ng break sa akin dito sa ABS-CBN Jensen, na ma-supervise po ang MOR. Salamat po. At papasalamat syempre ako sa lahat ng mga mentors ko dito sa ABS, lalong-lalo na kay Ma'am Annie, kay Ma'am Adele, kay Ma'am Mirvic, sa lahat ng mga boss ko dito sa MUS. Salamat. Alam nyo, bilang isang boses ng po sa radyo at napapanood po dito sa telebisyon, malaking bagay po ito para po sa akin dahil kahit papalo, sabi nga ni Dil, nagkaroon po ako ng identity sa South Central Mindanao. Kapamilya, sa loob po ng 14 na taon, pinatuloy niyo po kami sa inyong mga tahanan. Hanggang ngayon, sa inyong mga cellphone at smart TV. Hindi po madaling bitawan ang programang bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Tatawid ko po talaga ito. Ang MUS po ay naging alarm clock ninyo, naging kasalo ninyo sa inyong almusal. Ang programang ibinita ang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng ating pong riyon. Ang morning show na nagsulong sa mahulay na kultura ng ating tribe people. Ang programang ipinagmalaki ang tagumpay ng ating mga kababayan at nagbigay ng inspirasyon sa bawat pamilya. Alam po namin hindi niyo po kami malilimutan. Sa ngalan po ng aming news head, Ms. Mirvic Kapunan, ng ating aming station manager, Ma'am Adele Sampayan, at sa mga supervisors namin sa ABS-CBN Regional. Hanggang sa muli, maraming salamat, mga kapamilya. Kami po ay bumabati sa inyo sa huling pagkakataon ng isang magandang umaga sa Central Mindanao!
pamilya, pagkatapos po ng mahigit sa 2 dekada nating pagsasama, ito na po ang aming huling newscast dito sa TV Patrol South Central Mindanao. Isang karangalan po na sa nakalipas na mahigit 11 at 6 na buwan, 11 years and 6 months, ako po ay inyong naging tagapaghatid balita. Gustuhin man po namin magpatuloy o ipagpatuloy ang ABS-CBN Regional ang paglilingkod, hindi na po kakayanin ng kumpanya ang pangtustos sa araw-araw naming operasyon. Ito'y matapos nga bigong mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Kaya po, kami ay magpapaalam na sa inyo. Pero sa gitna po ng mga tangka para gawing masama ang imahe naming mga mamahayag, naniniwala po kami na sa bawat pamilya nakatutok sa amin araw-araw, hindi kailanman nadungisan ang aming propesyon. Hindi perpekto ang mga mamamahayag, pero ang tunay na tagapagbalita kayang itama ang anumang pagkakamali. Kaya sa ating mga campus journalist na amin pong nakilala, ipagpatuloy ninyo ang magandang adhikain ng malayang pamamahayag. Kayo ang susunod sa aming mga yapak. Gamitin ang teknolohiya para maipakita ang katotohanan sa gitna ng malawakang pagpapakalat ng fake news sa social media. Sa aking mga kasamahan sa industriya, huwag matakot na ibunyag ang katotohanan dahil laging nasa likod ng mga mamamahayag ang mga Pilipinong hindi kayang sikmurain ang pang-aapi sa kanilang kapwa. Sa mga natutuwa sa aming pagsasara, ipinagdarasal po namin kayo. Sa aking mga kasamahan dito sa ABS-CBN, makita natin, Chief. Ayan po. Nawalan man tayo ng hanap buhay, taas noo nating ipagmalaki sa ating mga kababayan ang mga naiambag natin sa lipunan, ang mga natulungan nating kababayan sa gitna ng kalamidad, ang mga kabataang ating na-rescue, ang mga kababaihang naibalita natin dahil sa kanilang husay at galing, ang mga problema ng ating bayan na ating naaksyonan, ang mga hinaing ng ating mga kapamilya na ating pong nabigyan ng katuparan, ang mga mag-aaral na ating natulungan, ang mga OFW na ating natulungang mapauwi at mailigtas sa tiyak na kamatayan, ang mga nabuong pagkakaibigan at mga tagumpay na ating ipinagbunyi, ang mga hindi natin pinalagpas at ibinulgar na pang-aabuso sa pamahalaan. Ito ay ilan lamang po sa ating mga naiambag sa ating pamayanan. Napatunayan na po sa ating kasaysayan na mga duwag lang ang nagpapatahimik sa mga mamamahayag. Pero nawalan man po ng boses ang ating mga kababayan, mananatili tayong nakabantay sa ating lipunan. Sa ngalan po ng aming ABS-CBN News Head na si Mervy Kapunan, ang aming station manager na si Adele Sampayan, sa aming cluster head at regional heads, lalong-lalo na sa management ng ABS-CBN. Alam po naming mahirap na pakawalan ang mga libu-libong empleyado sa gitna ng pandemya. Pero maraming salamat at hindi niyo po kami pinabayaan. Sa aming mga kasamahan sa ABS-CBN Regional, isang karangalan na makasama po kayo sa ating misyon na in the service of the Filipino. Ako po si Jay Dayupay, ang inyong patrol ng Pilipino sa South Central Mindanao. Maraming salamat, mga kapamilya. Walang katapusan ang aming pagpapasalamat sa inyong mga natatanging kwento. Hanggang sa susunod na kabanata, tayo'y muling magkikita. Maraming salamat, mga kapamilya.